Salamat sa Diyos. Ang Pastor Roban, wife ko po kanina yung si Sister Bell. And mamaya bago kayo umuwi, I would like to meet you, pray for you, and have pictures bago umuwi yung mga first timer. Praise God! Thank you, Lord. As we stand, let us read the Word of God, and tapos na yung ating topical series. Pag sinabing, when we preach the Word, may mga topical. Ang topic natin is love and commitment. Tama po ba? Tapos na tayo doon, and we're going back to our expository sermons. So, ibig sabihin, babasahin natin yung Bible, we'll read the Word of God, and then we'll explain the real meaning and how can we apply it in our lives. Amen? Kaya we encourage you to read. Nasa 2 Samuel na tayo. Alright, 2 Samuel chapter 9, verse 1. Ayan, sabay-sabay po natin. Basahin yung Word of God. Verse 1 hanggang 6. Okay, are you ready for the Word? Sige, sabay-sabay. Let's open our mouth and read together the Word. David asked, "Is there anyone remaining from the family of Saul I can show kindness to for Jonathan's sake?" There was a servant of Saul's family named Ziba. They summoned him to David, and the king said to him, "Are you Ziba?" "I am your servant," he replied. Verse 3, so the king asked, "Is there anyone left of Saul's family that I can show the kindness of God to?" Ziba said to the king, "There is still Jonathan's son who was injured in both feet." The king asked him, "Where is he?" Ziba answered the king, "You'll find him in Lodebar, at the house of Machir son of Amminadab." Verse 6, verse 5. So King David had him brought from the house of Machir, son of Ammiel in Lodebar. Verse 6, Mephibosheth. Ulit Mephibosheth. Tawagin natin siyang Mephi. Ang hirap eh. Si Mephi, son of Jonathan, son of Saul, came to David, fell face down, and paid homage. David said, "Mephibosheth," paid punctuation mark, "I am your servant." He replied. Let's close our eyes and bow our heads in prayer. Father, we thank you. We love you, Lord. We glorify your name. Ang dami naming pwedeng gawin, pero Lord, we made a choice to come to your house. Maraming pwedeng puntahan, pero pinili namin na manatili sa iyong tahanan at makinig ng iyong salita. And Lord, right now we ask that you will open everyone's heart so that we can see and understand how good and how kind you are. Para maranasan pa namin, Lord, ang kabutihan at kabaitan mo sa amin. Lord, we pray that you will illuminate your word for us. Mag-iwanag po para hindi naman kami makikinig. Isasabuhay namin ang iyong salita. Salamat po, Lord, sa pagpasok namin dito. Paglabas namin, bago na kami nilalakyan. Mararanasan namin ang iyong kabutihan, ang iyong kabaitan. Again, Lord, we are praying for wisdom, knowledge, and understanding. Magsalita ka po sa pamamagitan ng iyong lingkod. Mangusap ka sa aming mga personal na buhay. Maraming salamat po, Panginoon. All of these blessings from the Word, tinatanggap po namin. We're receiving it.
In Jesus' name we pray. Amen. Let's clap our hands to the Word of God. Thank you, Lord. Praise God. You may be seated. Pwede na po kayo umupo. Sa pangalan ng ating Panginoon, kamusta po kayo? Naranasan natin ang kabutihan ng Diyos? Is God good to you? Yes or no? God is good? All the time. All the time? Yes, praise the Lord. And we are starting again. We're studying the life of David. 2 weeks. Ayan, pag-usapan natin. And then, ngayon makita natin yung magandang storya. Siyempre, next week, magandang storya din naman. But right now, we'll study, the title of our message for today is The Extraordinary Kindness of the King. Ayan. Kakaibang kabaitan ng hari. Sabihin na natin, the extraordinary kindness of the King. Bakit? Ito yung title, why extraordinary? Hindi siya bastang kabaitan. Napakabait. Ang tindi ng kabaitan ito, kakaiba. Sabi mo sa katabi mo, kakaiba. Tanungin mo siya, may bait ba tayo? Parang, may bait ba yung anak ko? Mabait ba yung anak ninyo? Yung katabi nyo? Yung kasama nyo sa bahay, kakaiba ba yung kabaitan niya? They have this extraordinary kindness. Look at here. Meron akong tatanong sa inyo. Sino rito nung estudyante ka, meron kang kakaibang kabaitan? Nung nag-aaral kayo, di ba? Okay. Mabait ka. At sa sobrang bait nyo, lagi kayong ini-invite sa principal's office. Okay. Kasama yung nanay mo, lagi yung pinapatawakan. Okay. May makilala ba kayo gano'n? Kakaibang kabaitan ng anak ko. Lagi akong gustong kasama kausap ang teacher. Can I share to you my story? Bata pa lang mga preschool. I think I was kindergarten. Right? Hindi ko makalimutan kasi yung classmate ko, nag-exam kami. Sino rito nagnanagdag ka ng dulo ng lapis? Yung eraser, ganagano mo? Your pencil, di ba? Hanggang maubos, tapos wala ka na. Dumating yung time exam. So wala akong magamit ang pambura. Okay, sa sobrang kakaiba ng kabaitan ng pastor ninyo, syempre, di ba naman nagagawa ko sa channel nyo? Nanghiram ako sa classmate ko, katabi ko ayaw magpahiram. Dahil sa sobrang may ko, sinukso ko siya ng lapis. Sa tenga. Ang bait no? Kaya in-invite ako sa principal's office. Mag-stay muna ako ng mga 3 oras doon. I was detained, kinulong ako, at sa sobrang kakaiba ng kabaitan ko, habang I was polished right there, sinulatan ko yung kanyang goal, kasi wala magawa, 3 hours eh. So, kakaiba yung kabaitan. So, medyo may pagka-war freak, siguro yung iba sa inyo, mas malala pa, no? So, I was polished there, gulong ka sa office, pinatawag talaga. And then, bago ko pauwi, lahat ng sinulat ko ng lapis sa pader, pinabura din sa akin. I cannot forget that moment. Sabi ko, Lord, bakit ba ganun ako? Nung bata ako, I was really thinking about my life. Lord, bakit ganun? Pero salamat sa Diyos kasi araw-araw binabago tayo ng Panginoon. Amen! At alam niyo yun, yung pagpapatawag ng principal, talagang naging normal na yun sa akin. And even pagdating dun sa, sige, pag pinatawag, elementary, pagpunta mo dun sa, di ba, private school di ba? Meron na naman kaming kaso, naglaro kami ng classmate ko, kasi medyo malaki sa akin, 4'9" lang ako dati. Nung nakatalikod yung pinakamalaki sa amin, tinulak ko gano'n. Pagkatulak mo gano'n, sumakto naman yung kanyang ulo, tumama sa kanto ng pinto, puto! Sabi, I was grade 5, grade 6, pinatawag na naman. So, in my mind, kapag pinapatawag ka sa principal's office, you will be punished. Tama ba? So, hindi talaga maganda yung naging experience ko when it comes sa mga patawag. Kaya medyo kinakabahan ako pag pinapatawag yung mga magulang, yung mga anak ko. Kinakabahan ako pag pinapatawag. Kami. Pero praise the Lord, pinapatawag kasi may teacher honor sila. Glory to God. Punta po kayo. Pumupunta, kinakabahan ako. Diba? So, eto ba yung sinare ko sa inyo? Because sa Bible, meron din pinatawag. Hindi ng principal, pinatawag siya ng hari.
And his name was Mephibosheth. Okay? So tawagin na lang sa namin Mephi. Baka magkamali pa ako eh. Okay? Mephi. So, pag-usapan natin yung extraordinary kindness. Sabihin natin extraordinary. Pag sinabi extraordinary, ibig sabihin yan unusual. Hindi normal. Okay? Kakaiba talaga. It is very remarkable na matatandaan mo talaga sa buhay mo. Sino rito naranasan mo na yung talaga hindi mo makalimutan, binless ka ni Lord? Taas kamay. Hindi ko makalimutan tong blessing na to kay Lord to galing. Amen! That is extraordinary. And yung word na kindness, or yung ginamit sa Hebrew is yung kesed. And ibig sabihin nun is, hindi lang bastang bait, kundi mabuti. At hindi lang siya bastang kabutihan, kundi yung pabor, faithfulness, mercy, loving. It is really the loyal love of God. Sabi natin loyal. Ang ibig sabihin ng loyal, hindi nagbabago kahit sino ka pa. Kahit nagkamali ka, loyal, mahal ka pa rin ng Diyos. Kahit marami kang pagkukulang, mabait pa rin ng Panginoon. Amen? That is that loyal love. Sabi mo, kindness. Kindness. Ang bait ng Diyos. And I was meditating this for 2 weeks. Kasi meron akong nabakanting isang linggo eh. Lagi ko siya, ang bait mo, Lord. Habang binabasa ko to, ang bait mo, Lord. Ang buti mo, Lord. You know why? In verse 1, meron sinabi doon, sabi ni David, so hari na si David. Kilala natin si David? Kanina sinabi, sino pinalo niya? Si Goliath. Siya yung gumawa ng ano to, tama ba? Yung iba tumango, hindi ka nagbabasa Bible. Sino ba yun? Si David may naging hari po siya. Okay? Bago siya maging hari, meron talaga yung unang hari, si King Saul o Saul. Si King Saul merong anak, si Jonathan. Yun ang naging best friend ni David. Kung nandito kayo sa church, alam niyo yung best friend nilang dalawa. Tama ba? So, naging talagang mag-best friend sila. Ngayon, wala na eh. Namatay na si Saul. So, the next in line to the throne is King David. Nakaupo na sa trono. Look at here. Yung statement na yan is extraordinary. You know why? Ito po ang normal na ginagawa ng hari in their time. Once you are in the throne, ang gagawin ng hari, uubusin na lahat ng mga lahi ng mga naunang hari. Eradicate all the relatives of the king na pinalitan niya. Bakit? Para wala nang susunod at para walang magre-rebelde. Naintindihan niyo po yun? Uubusin talagang lahat. Wala silang ititirang kamag-anak ni Saul. Kaya nung narinig nila na si David ay naging hari, lahat ng kamag-anak ni Saul nagtakbuhan na. Hindi natin masyado naiintindihan yan, pero in their time, yun po yung nagiging natural na gawa nung nagiging hari. Pero look at what he said. Ang question niya, is there still anyone left of the house or family of Saul to whom I may show kindness for Jonathan's sake? So pinapahanap niya kung meron pang buhay sa lahi ni Saul, hindi para ubusin at patayin, kundi para pakitaan ang kanyang kabutihan. Amen! But before we go to that, tingnan lang natin yung, is there still anyone left? May natira pa ba? May natira pa ba? You know what this means? Yung kasalanan ni Saul na apektuhan yung kanyang buong sambahayan. It tells us the severity of the consequences of sin. Kapag nagkakasala tayo, kapag tayo, when we rebel against the Lord, sin does not play you safe. It will destroy every part of you. Ganon katindi yung kasalanan. Uubusin niya lahat sa pamilya mo. That's why, alam mo, kung ikaw nagkakasala, nabubuhay ka sa kasalanan, akala mo ngayon lang yan, parang wala namang nangyayari. No! It will affect even your next generations. Ganon katindi yung consequence, yung severity ng sin. It will destroy everything to the core. Uubusin ka talaga. Kaya ang tanong ni David, may natira pa ba? Kasi alam niya, ang Diyos seryoso when it comes to sin.
Kita niyo yung ginagawa ng kasalanan, wawasakin talaga niya ang buhay mo, ang pamilya mo. Kaya ang tanong ni David, meron pa bang natira? Dahil dun sa ginawa ni Saul, naapektuhan pati yung kanyang mga pamilya at kamag-anak. But interesting here kasi hindi para patayin, pinahanap niya para pakitaan ng kabutihan. And I would like to share to you itong kindness na loyal, na hindi nagbabago, na hindi nakadepende sa tao, sa kanyang pagkakamali, sa kanyang pagsunod. The first thing about the kindness, why it is extraordinary, is because through His kindness, He fulfills His promise. Ang taong mabait, tinutupad niya ang kanyang pangako. Naintindihan niyo ba yun? Yung kabaitan ng hari, for that time, si King David yun. Kung ano yung pinag-usapan nila ni Jonathan, tinupad na yun. Kahit patay na si Jonathan. It is written in the Bible. Balik tayo. 1 Samuel 20. Let's read. Sabi nila, nag-uusap sila, mag-best friend sila eh. Sabi niya, next mo kapatid. But show me, verse 20, chapter 20. Yan, next yan. Sabi niya, show me unfailing love, kindness like the Lord's kindness as long as I live, so that I may not be killed. Ang sabi niya, verse 15, let's read together. Do not ever cut off your kindness from my family. It was David and Jonathan nag-uusap sila. Kasi gustong patayin ni Saul nung tatay ni Jonathan, si David. Are you getting the story? So nanumpa sila, may pangako, sige, magiging mabait ako. Kahit wala ka na, magiging mabait ako. Why? Jonathan knows that David is the next king. Kaya sabi niya, habang wala ka pa sa trono, listen. Kasi alam ni Jonathan, baka pagdating mo sa trono, ubusin mo lahat ng lahi namin. Kasi yun yung ginagawa ng hari. Pero sabi niya, hindi. Yung pangako ko, tutuparin ko. Kaya alam niyo ba, isang kabaitan at kabutihan ng Diyos kapag sinabi niya, tutuparin niya yung sa buhay mo. Amen! The Bible says in 2 Timothy verse 13, if we are faithless, do not believe and are untrue to Him. Look at here. Sino dito naranasan mo yun? There are times in your life na nawawalan ka ng pananampalataya. Just wave your hand. Come on. Hindi lagi naniniwala ka, di ba? May pagkakataon na parang, Lord, parang nagdududa na yata ako. Lord, hindi na ako nagiging totoo sa'yo. Marami akong pagkukulang. We are faithless. Pero sabi ng Bible, even if we are faithless, God remains true. He remains faithful to His word and His righteous character. He cannot deny Himself. Amen! Kaya alam mo, napakabait ng Diyos. You know why? Sa buhay mo ngayon, maaaring may mga panalangin, pangako, na binitawan ng Diyos sa buhay mo, na hindi ka naniniwala, pero ang Panginoon darating ang araw, sasagutin niya pa rin yun. Kasi totoo siya sa pangako niya. And I can just show you and tell you our story. Nakatira po kami, nagsimula kami mag-asawa. Yung bahay po namin, ganito kalaki lang po yung stage. Ito po, kasing laki lang ng plywood. 4x8. Pagpasok nyo, hihiga na po kayo. May mga ganun kayo na-experience nyo? Okay, we started as couples, we get married, and Lord, we pray. Alam mo ginawa ko? Nag-print ako ng picture ng bahay. Lord, gusto ko, darating ang panahon, in-honor ka namin, magkakaroon kami ng sariling bahay. Eh kaso dami problema dumating, nag-resign na kami sa dati namin pinagtatrabahuan, para kung nagiging imposible na. Hindi na namin nakikita na matutupad pa yung pinagpe-pray namin na bahay. It was Diana 2 model. Okay, nandun yung picture, nandun yung spec, lagi namin pinagpe-pray. Pag-gising kong gano'n, Lord, ito yung picture. Nakalimutan ko na. Tapos lumipat kami ng bahay, namumukahan na kami. We rented a house. Sa rent ko ba ko, nangupahan kami doon. Wala na, nakalimutan ko na. Pero alam mo, kahit nakalimutan natin, ang Diyos hindi nakakalimot. Kapag yung pangako na yun, inilagay ka sa puso mo, tutuparin niya yun sa takdang panahon. Amen! Alam nyo ba, makalipas ang 5 hanggang 7 taon, nakatira na kami doon sa bahay na yun. Amen! Alam mo, nung lumipat kami, sabi ko, Mami, sa bahay namin dahil sa pati, Mami, send mo nga sa akin yung picture. Nung pinagpe-pray namin bahay, alam nyo, nakakatawa ang Panginoon. Same picture. Kung ano yung pinag-pray namin, saktong-sakto, walang labis, walang kulang. Doon kami nakatira ngayon. Wow! Because God is faithful.
He is kind. He is faithful and true. Basahin natin sa 2 Samuel chapter 9 verse 3. Sabi niya, the king said, "Is there no longer anyone left of the house of family of Saul to whom I may show goodness and graciousness of God?" Meron sinabi, sino daw? Si Ziba. Si Ziba ay isang alipin ni Saul. Kaya ang sabi ni Ziba, meron po yung anak ng best friend nyo, si Jonathan. Okay? Pero hindi pinangalanan. You know why? Kasi siya ay isang crippled, lumpo. Alam niyo kung bakit ito nalumpo, mga kapatid? Kasi sabi sa 2 Samuel 4 verse 4, nung nalaman nilang patay na yung lolo nila, si Saul, nagtakbuhan na yung mga kamag-anak nila kasi papatay na sila. So yung kanyang nanny, binuhat siya. Baby pa lang siya, 5 years old. Ewan ko ba, bakit hindi na lang hinira di ba? Kasi tatakbo na sila. Binuhat siya at pagkabuhat sa kanya, when he was 5 years old, nabitawan. At dahil dun sa kamalian, nung bumuhat sa kanya, siya ay nalumpo. Yun ang nangyari sa kanya. He fell and became lame. Yun ang naging storya. Kaya ngayon, alam niyo, pag sinabing lumpo, makapagtrabaho pa ba yung lumpo? Just picture this, lumpo. Mahirap na to, tama ba? Mahirap na. Kailangan na mag-aalaga sa kanya. Pag iihi siya, when he goes to the restroom, kailangan niya ng someone who will take care of him. Ngayon sabi niya, buhay pa, meron pang isa. Ang pangalan niya si Nephi. Si Nephi. Tingnan natin kung saan nakatira si Nephi. Sabi ni David, where is he? In verse 4. Sabi niya, he is in the house of Machir. Picture this. Wala siyang sariling bahay. Nakikitira. You know why? Hindi niya kayang bumili ng sarili niyang bahay. Bakit? Ano daw siya? Alam niyo kung bakit din siya nagtatago? Nagtatago yan. Kasi natatakot siya para sa kanyang sariling buhay. Nasa isip niya, pinaghahanap ako ni Haring David para patayin. Kasi, you know what? This is true. Siya na lang ang natitira sa mga lahi ni Saul. So kapag nalaman niyo ng hari, kapag pinatay ka na, wala nang kalaban. There's no one who will rebel. There's no one who will conspire against the kingdom of David kapag pinatay na. Are you getting the story? Nandito po ba kayo? So nagtatago siya. He was hiding from the king. He has no home. He is crippled. He is weak. He has nothing. And you know why? Saan siya nakatira? The son of Amiel in Lodebar. Sabi natin Lodebar. Turuan ko kayo ng konting Hebrew. Ibig sabihin ng low, no. Or nothing. No. Sabi natin low, no. Low, debar. Ano ibig sabihin ng debar? Pasture. No pasture. Ibig sabihin, no thing. Walang halaga. It's a waste. Nasaan daw siya? Sa isang lugar na walang halaga. Debar also means word. There's no word. There's no pasture. Alam niyo kung bakit siya nandyan? Kasi kapag parang wilderness, kapag nakakita ng wilderness, tuyo, walang nakitira dyan. Naintindihan niyo? Kaya doon niya napag-desisyon na magtago. Kasi hindi siya usual place para magtaguan. Kasi there's nothing. So, in his life, imagine that. Si Nephi, walang trabaho, walang sariling bahay, siguro umaasa lang ito sa pagkain na ibibigay sa kanya, nakikitira lang siya, wala nang pag-asa, wala na rin direksyon yung kanyang buhay. And he was thinking to himself, I could die anytime if the king found out where I am right now. Pag nahanap ako ng hari, papatayin ako. But you know what? The kindness of the king, hindi lang siya tumupad sa pangako. Nung nalaman niya na meron pang natitirang isa, his royalty, remember that? Siya yung susunod na hari dapat kay King Saul. Pero alam ginawa ni David, alam niya yun. Then King sent word. Pinatawag niya. Pinatawag niya si Mephibosheth. Kahit inalayo niya yung kanyang sarili, kahit na natatakot siya sa hari, pinuntahan siya. Imagine Nephi. Andun siya nagtatago, lumpa, di ba? Higa, lumpo. May naririnig ng mga karwahe, may mga kabayang dumarating. Imagine that. Sino yan?
And he can hear the voices of the armies and the soldiers of the king. Siguro yung sabi niya sa puso niya, last day ko na to. Deads na ako. Wala nang pag-asa. This is my time. Mamamatay na ako. Finish na. Kumakatok yung mga soldier. Andiyan pa si Nephi! Nephi! Andiyan ka ba? Lumabas ka dyan! Imagine the scenario. Are you getting the picture? Open the door. Nephi, siguro hindi siya makatayo para magulat at tumakbo. Lumpo eh. Oh! Hindi niya. I'm dead! But you know, the soldiers, the armies of the king wants to see you. And wants to see me. Why? Siguro ito na talaga, papatayin na talaga ako. Papatayin na talaga ako, you know? Not to kill you, but the king wants to invite you. The king has a business with you. Kaya alam mo yung kindness, makikita natin. Number 2, dahil sa kabalitan, he invites us in his kingdom. The king invites us in his kingdom through his kindness. Ito na. Bakit pinatawag si Nephi? Imagine the story, pagdating mo doon, siguro buhat-buhat siya, di ba? Buhat-buhat si Nephi. Ito na po, Nephi! Ito si Nephi, sa harapan ng hari, King David. Mephibosheth, sabi sa verse 6, the son of Jonathan. Anong ginawa niya? Alam niya na mamamatay siya, tama ba? Alam niya na uubusin siya. Wala na eh, siya na yung last. Anong ginawa niya? He fell face down and lay himself down in respect. Nagpatira pa siya sa Panginoon, kay Haring David. And sabi ni David, Mephibosheth. Pangalan pa lang, tinatawag na, di ba? Kabahadong-kabahado na siya. Kaya ang sabi niya, here is your servant. Alipin niyo po ako. And it was a word of asking the king's mercy na wala po akong kalaban-laban. Sa inyo na po yung aking allegiance. Verse 7, anong sabi ni David? Nephi, do not be afraid. Sabihin natin, do not be afraid. Listen, when God is inviting us, sino rito naging dahilan mo, ano po umatin? Natatakot ako, baka masunog ako sa church niyo. Ay, nangyari ba tayo? Alam mo yung parang ayaw mo kausapin yung brother, yung baka pag kinausap ko ni pastor, kinakabahan ako, baka malaman. We are afraid. Well, that's natural for us. Natural na matakot tayong humarap sa Diyos kasi alam natin makasalanan tayo. Tama mo ba? But you know, because of His kindness, ang sabi ng Panginoon, do not be afraid. Sa paglapit mo sa akin, huwag kang matakot. Sabi mo sa katabi mo, don't be afraid. Sabi mo sa katabi mo, kahit marami kang pagkukulang, lumapit tayo sa Diyos. Amen. Don't be afraid. Just come to God. You know why? Ang sabi ng hari, I will certainly show you kindness. Huwag kang matakot, Nephi. Sigurado ako, hindi kita papatayin. I will show you kindness. Makasisigurado ka, kaya kita in-invite sa aming kaharian, hindi para i-punish ka, hindi para paluin ka. I'm here to show you kindness. Wow! For your sake? No? Siguro si Nephi nag-iisip siya, bakit? Ano bang nagawa ko? Bakit ka magiging mabait sa akin? The king said, no, you do not deserve kindness. You cannot earn my kindness. It is because of your father, Jonathan. Kasi meron kaming magandang relationship nung tatay mo. Kaya ako magiging mabait sa'yo, hindi dahil may ginawa ka o wala kang ginawa. Magiging mabait ako sa'yo kasi yung tatay mo, magkaibigan kami. Meron akong promise na kailangan tuparin. At ang sabi niya doon, what he said, let's read together, and what will restore, wow! Ang sabi niya, sabay-sabay, will restore to you. Teka lang. Sabi natin, will restore to you. Ano daw yung ibabalik? Narinig nyo ba yun? Nabasa nyo ba yun? Nephi, lahat ng nawala sa'yo, all
ibabalik ko. Can you imagine the kindness of God? Can you imagine that? Kaya number 3, through His kindness, He restores us with His goodness. Mabait ang Diyos. Sabi mo sa katabi mo, mabait ang Diyos. Meron dito may mga nawala sa'yo, mabait ang Diyos, ipakabalik na yan. Hello? Hello? Mabait ang Diyos? Amen? Sabi mo, Lord, you are kind. Sabi mo sa Kanya, Lord, napakabait mo. Kung ano yung nawala sa atin, maghintay ka lang. Darating ang panahon, ibabalik yan ng Panginoon. Ay, di ko alam kung ano yung nawala sa'yo. Trabaho, finances, naloko ka, nabudol ka, yung joy nawala, yung fire nawala, ibabalik yan ng Panginoon. God will restore us by His goodness. Bakit? Bakit niya ibabalik? Dahil ba may nagawa tayo? No. We have done nothing. We are crippled. It's because of His kindness. Sino rito naranasan mo na yun? Nagkaroon ka ng discouragement sa buhay, may ina-expect ka, hindi nangyari, na-disappoint ka, ayaw mo nang umasa, nalulungkot ka na, nalugmok ka na, pero alam mo, pinakita ng Diyos yung kabaitan niya. Na kahit sa panahon na hindi ka na naniniwala, pinagpala ka pa rin ni Lord. Sino rito nakaranas nyo? Sumigaw ka ng malakas na amen. Yung hindi mo na nga pinagpe-pray, binigay pa rin sa'yo ng Lord. Wow! Bakit? Mabait si Lord. It's because God is kind. Yung hindi mo ina-expect, dumating. Yung nawalan ka na ng expectation, mabibless ko ba ako? Bigla kang binless ni Lord. What's the reason? Mabait si Lord. And it's to come to the house of God. Maaari, ang dami mong pagkukulang. You're like Nephi na parang nawawalan ka na ng pag-asa sa buhay. Kapatid, ang kabaitan ng Diyos pagpapalain ka niya. God is good. Ano sabi ng Psalm 23:6? Sabay-sabay. Surely, goodness and mercy will follow me all the days of my life and will dwell in the house of the Lord forever. Himayin ko lang yan, ha? Sabi mo, surely. Pag sinabing surely, walang duda. Sigurado. Amen? So, meron sigurado sa buhay. Look at here. Meron sigurado sa mga nananampalataya sa Diyos. Ikaw, anak ka ba ng Diyos? Sabihin ko sa iyo, meron kasiguraduhan na habang nabubuhay tayo, naintindihan nyo? Habang humihinga ka, kahit may mga pagkukulang, may kamalian tayo, sabi na Bible, surely, His goodness and mercy will follow you. Andun pa rin ang kabutihan ng Panginoon. So huwag mong paniniwalaan yung kasinungalingan ng kaaway. Don't believe the lie of the enemy na dahil nagkamali ka, nagkulang ka, nag-fail ka, hindi na magiging mabait ang Diyos sa'yo. That's a lie from the devil. Believe the word. Goodness and mercy will follow me. Sabi mo na sa sarili mo, hahabulin ako ng pagpapala ng Panginoon. Amen! Naniniwala ba kayo doon? His mercy will follow me. His goodness will follow me. Ang kabutihan ng Diyos. Kailan? Hanggang kailan magiging mabait ang Diyos? According to the word na binasa natin, hanggang kailan? 10 years? Hello? Hanggang kailan? 5 years? Siguro hanggang Sunday lang, bukas parang impyerno na naman ang buhay namin. Hanggang kailan? All the days of your life. Amen! Why? Because God is kind. Mabuti ang Diyos. Amen! Kaya alam nyo, can I say this one more time? May naghahabol sa'yo. Yung kabutihan ng Diyos. Yung habag ng Diyos. Na kahit gaano karami ang ating pagkakamali, na kahit wala ka pang ginagawa, dahil anak ka niya, kakabulin ka ng kanyang kabutihan. Amen! Ang sabi niya, verse 7, do not be afraid. I will certainly show you kindness for the sake of your father, Jonathan. So, Mary has nothing to do with the blessing. Wala siyang ginawa o hindi ginawa para matanggap yung pagpapala na yon. Sabi niya, lahat ng nawalang lupain, yung mga ani, babalik ko yun sa'yo. Wow! Grabe! Mabait ba si Lord? Mabait ba si Lord? Grabe! Ito ba? Mephi, simula ngayong araw na ito, Mephi, nagtatago ka, alam mo eh.
Nilalayo mo yung sarili mo. Natatakot ka, Messi. Alam ko, wala kayong pagkain doon. Yung ref nyo, walang laman, puro tubig. Actually, binenta na yung ref. Wala na kayong ref. Dahil mabait ako, Messi. Ay sabi niya, araw-araw, kung ano yung pagkain ng hari, pagkain mo na rin. Wow! Kasama kitang uupo, salo tayo, kakain tayo together. Ano? Number 4, ang bait. Paano naging mabait? Through His kindness, He accepts us in His family. Hindi naman siya pamilya ni David eh. Actually, kaaway nga, rival to the throne. But through His kindness, He invites us in His kingdom and He accepts us in His family. Alam niyo po kung sino lang mga nakaupo sa table ng hari? In the ancient times, only those who are relatives, family, and close friends ng hari ang pwedeng sumama dun sa table. And imagine that. So yung mga anak ni David, yung kanyang asawa, si Michal, imagine kumakain sila. Ay normal na kung andun yung kanyang great warrior, kumakain kasama, nagkukwentuhan sila. Sino itong pilay na katabi ko? Sino itong lumpo na sinusubuan? Siguro nagtatanong lang sa isipan na they were astounded and thinking, confound na, who's this man? Paano ito kumakain kasama natin? The king said, huwag niyong galawin yan. Simula ngayong araw na ito, yan si Mephi na lumpo, na anak ng best friend kong si Jonathan, araw-araw na natin makakasama. He has the approval of the king. Because the king accepts Mephi as his own son. Imagine mo, alam nyo, listen, pagdating natin sa langit, salo-salo tayong kakain. Meron ding mga mamamangha. Sino to? Kilala ko to, ating to dati, pero baka sa langit. Sino to yung marites sa community nila eh? Paano nakarating to sa langit? Sino tong kumakain? Lord, kasama mo yan, Jesus. Siguro yung mga akin, namamangha sila. How will we get to heaven? And how we commune with the Lord and enjoy the food on the table? Kasi magkakaroon talaga ng kainan. Mamamangha silang lahat na tayong makasalanan kasama natin ang Panginoon natin sa langit. Not because of what we have done, but because of God accepting us as His own sons and daughters through His only Son, Jesus Christ. And dahil ba? Tinanggap siya doon. Kaya alam niyo, habang kumakain sila, di ba? Namamangha eh. Nung narinig ni Mephibosheth, araw-araw kasama mo na ako. Araw-araw nandito na ako titira sa palasyo. Dati ang hirap ng buhay namin. Walang makain. Ngayon, andito na. I have direct access to the food. Anong ginawa ni Mephi? Listen, what Mephi did, again, verse 8, ay si Pasha, again, sabay-sabay Pasha, Mephibosheth, ano ginawa niya? Lay himself face down. Hindi niya mawari, cannot understand why he is experiencing this kind of goodness and graciousness and kindness. What did I do to deserve this? Alam mo yung mapapaluhod ka na lang talaga eh. Bakit ko nararanasan kong kabutihan na to? Wala naman akong ginagawa. Bakit ko nararanasan ang pagpapala na ito? Wala naman akong ginagawa. Ang tingin ko nga sa sarili ko, aso eh. I'm a dead dog. I'm nobody. I'm no one. How do I deserve this kind of treatment? What's the reason? Because the king is kind. Is that loyal love. Ito ba matindi? Mephi, re-restore ko lahat. Lahat ng lupain. Siguro nag-iisip siya, aanhin ko yung lupa. Hindi naman ako makapagtatanim, lumpo ako eh. Can you just think of that? Hello? Naisip niyo ba yun? Ano naman ko i-restore sa kanya? May ari-ariyo ka, nakapangalan sa'yo. O ano nangyari? But you know what? The king is kind.
Hindi niya yung ibibigay na wala siyang magandang plano. Ano mong plano ng hari? Basahin natin. Di ba, Mephi, binalik ko na sa'yo lahat ng ari-arian nyo, sa'yo na yun. Lahat ng lupa. Itong si Ziba. Basahin mo na sa baba. Ilan daw ang anak ni Ziba? 15 sons and 20 servants. Ilan yun? 15 plus 30? 35 ang kanyang pamilya. Siguro pagkakain ko, mahina yung isang kaldero pag sinain, no? Kulang. Sabi ng hari, listen, I have given your master's grandson everything that belonged to Saul and to all his house. Pinapaliwanag na. Ikaw, Ziba, yung 35 na kasama mo sa bahay, lahat ng ari-arian ni Saul, binigay ko na si Mephi. Ngayon, ang boss mo, ang master mo, si Mephi na. Nalaki na yung picture din. Ziba, meron siyang group, may mga staff, tama ba? May mga anak. Ziba, servant ka ni Saul dati. Ngayon, hindi na si Saul ang servant mo, ang master mo. Ang magiging boss mo na, ang magiging magmamay-ari na ng buhay mo, kaya pati yung 15 na anak mo, at pati yung anak mo mga 20 servants na yan, lahat ng yan, magtatrabaho kayo para kay Mephi. Anong sabi? Ikaw, Ziba, yung 15 mong anak, and your 30 servants, lahat kayo ang magtatanim sa lahat ng lupain, at kapag umani na, ibibigay mo yun kay Mephi. Hi! Parang sinabi ng hari na hindi ka na kailangan magtrabaho, Mephi. I am giving you 35 staff. Sa sweldo ka na lang, kakain ka na lang, kasi mabait ako sa'yo. Wala ka nang gagawin. Ikaw nagmamay-ari ng lupa, ikaw nagmamay-ari ng mga tauhan na to, pero wala kang gagawin, i-bless lang kita, ikaw lang kakain ng lahat ng produce ng land. Wow! Parang nanalo sa loto si Mephi. Naging maayos, sabi niya, cultivate the land, and you shall bring it in the produce, and so that your master's grandson may have food to eat. Mephi, dati problemado ka sa pagkain. Dahil mabait ako, meron ng aani para sa'yo. Meron ng magtatanim para sa'yo. Hindi ka na magtatanim. Meron na rin aani para sa'yo. Ganun kabait ang Diyos. Ano ibig sabihin? Gagawa ang Panginoon ng mga bagay sa buhay natin na hindi mo pinaghirapan, pero kinakain mo, sayang-saya ka. Titira ka sa mga bahay na hindi ikaw ang nagtayo. Sasakay ka sa mga sasakyan na hindi mo pinaghirapan. Makakaranas ka ng mga pagpapala ng Panginoon, pero wala kang masyadong effort. That is the kindness of God. Kaya alam niyo, number 5, through His kindness, He provides everything we need. Nag-aalala ka pa ba? Ang dami mo ba bang alalahanin, pangamba sa buhay? Mabait ang Diyos! Kaya the next time na mag-aalala yung katabi mo, sabi mo sa kanya, mabait ang Diyos. Sige, sabi mo sa kanya, tapikin mo na, hindi ka pababayaan ni Lord. Namumodela ka pang bayad ng renta, mabait si Lord. Amen! Well, tuition fee, may kuryente, may bill na naman. Sabi mo sa katabi mo, mabait si Lord. Ipaprovide ni Lord yan. Amen! Yan ang the word provide. Say din natin provide. Provide. Kasi minsan may thinking tayo, ang provide, bigay eh. Tama ba? But you know, the real meaning of provide was found in Genesis chapter 22. In verse 8, nung sinabi ni Abraham na tinanong siya ng servant, may kahoy na. Meron na tayong pangsindi. Wala tayong iaalay. Kasama niya si Isaac. Remember that story? Si Isaac dapat yung iaalay niya, di ba? What Abraham said, the Lord will provide. Can you say that? The Lord will provide. Alam niyo bang ibig sabihin ng word ng provide? Hindi lang basta magbibigay. It's just the surface. It's just the result of what God, the word provide means. Ang ibig sabihin ng provide, God sees ahead. Ang ibig sabihin ng provide, hindi mo pa nakikita-kita na ng Diyos yung mangyayari. Alam ng Lord, may darating ang pagkukulang, kita na yun ni Lord. At dahil alam niya, ipoprovide niya yung need mo. Naintindihan niya ba yun? Parating pa lang, naku, may magiging emergency. Hindi mo alam kasi emergency nga eh.
Pero si Lord, alam niya na, and He will provide. That's the meaning, the Lord will provide. Jehovah Jireh, God sees ahead. Ibig sabihin, He has vision. Hindi bulag ang Diyos. Hindi nagulat ang Diyos na biglang may kulang, biglang may pangangailangan. Alam ni Lord yan. At alam niya rin kung paano yan pupunuan. God knows our need. And He sees ahead. Ang kailangan lang natin gawin, magtiwala tayo sa Kanyang kabutihan. Magtiwala tayo sa Kanya na siya kikilos para sa ating kabubuti. Imagine that. Alam na ni Haring David, Mephi, alam ko lumpo kayo. Kahit ibigay ko sa iyo yung land, walang mangyayari. Tama po ba? But the king sees ahead. God sees ahead. Alam ko, may bibigay o may binigay na lupa. Alam ko wala kayong pampatayo. Pero kaya ko yung binigay sa iyo kasi ako ang magpapatayo dyan. Naintindihan niyo ba yun? Namumblema ka, dati sa renta, ngayon nag-down kayo sa bahay, ang iniisip mo ngayon monthly, hello, pinigyan ka nga ni Lord ng bahay eh. Siyempre, ipoprovide niya rin yung monthly niyan. Ganyan yung provision ng Lord. Kaya huwag ka masyadong mag-alala, mangangamba na. Binigyan ka ni Lord ng trabaho, wala kang pang-requirement, kaya ka nga niya pinatanggap ng trabaho, kasi siya magpaprovide ng pang-requirement mo. You see that? God provides, that is what God provides me. Oh, may business ka, wala masyadong benta, paano makakabayad sa overhead, sa mga expenses? Huwag kang mag-alala. God is our provider. Siya magpapadala ng kliyente, isang kliyente lang, lahat ng expenses mo, bayad na. Isang transaction lang, isang taong kikitain mo, bibigay sa'yo. Amen. That is God provides. God knows our need. Si Mephi, alam niya na hindi makakapagtrabaho, hindi makakapagtanim. Kaya yung hari nag-provide, o sila magtatanim para sa iyo. Sila ang magbibigay ng ani para sa iyo. Sila na magtatrabaho. Verse 11, let's read. Anong ginawa? Ziba said to the king, your servant will do according to everything that my lord the king commands. Kung ano sinabi ng hari, sumusunod si Ziba. So Mephibosheth ate at David's table, listen, as one of the king's son. May alalahanin pa ba ito sa buhay? Hello? May alalahanin pa ba ito sa buhay? Kamusta na kaya yung tirahan ko dati? Wala na! Bakit? Pinrovide na ni Lord. Why? What's the reason? Because God is kind. God is kind. Ito, verse 12. Verse 12. Mephibosheth had a young son. Alam niyo, dahil naranasan niya yung kanyang kabutihan ng Panginoon, pinangalan niya sa kanyang anak, Mika. Alam niyo, ibig sabihin ng name ng Mika? Who is like the Lord? Who is like the Lord? He named his son, Mika. And listen, and all who lived in Ziba's house were servants to Mephibosheth. He lived in Jerusalem, for he always ate at the king's table. Sabi ng Bible, and he was lame in both feet. Pag nagbabasa kayo ng Bible, kailangan magtatanong kayo, bakit ba inuulit-ulit kumakain sa table, pero pilay, pero lumpo pa din siya? Hello? Lumpo pa rin. Alam mo, it tells us something. It teaches us something. Sa ating buhay, kahit nararanasan natin ang kabutihan ng Diyos, kahit nakikita mo yung na-experience mo yung mga bagay na ginagawa niya, even though you do not deserve it, sabi na, crippled pa rin siya. Hindi pa rin nagbago yung kanyang pagiging lumpo. Anong message nito sa atin? Let us see, let us understand that when we look at the mirror, bakit natin nararanasan ang kabutihan ng Diyos? Hindi dahil naging mabait tayo. Hindi dahil nabago yung buhay mo kaya ka binibless ni Lord. No! You're still the same person. It is the grace of God. Na lahat ng nararanasan natin, hindi nakadepende kung sino tayo. Kasi, kaya siya kumakain sa table ng hari kasi nakatayo na siya, tumayo na si Mephi. No! It's just the grace of God. And every time nandun siya sa table,
kumakain, nararanasan niya yung kabutihan, nakita niya yung sarili niya lumpo. And he just, Lord, thank you because I am here because of the King, not by my own works. Hindi ito dahil sa sarili kong gawa. Hindi dahil nakatayo na ako. Hindi dahil natuto akong magtanim. Hindi dahil sa mga mabubuti kong ginawa sa Panginoon. No! It's just the grace of God. That we can eat and enjoy the goodness of God. Not because of what we've done, but because of the grace of God. Naibigan niyo ba yun? God deserves the clap. Hindi sa ginawa mo, kaya hindi ka magiging mayabang. Hindi ka magmamalaki. You might be proud, yes. Why? Uy, bakit ang yabang yan ng Pepe? Kala ko may sariling tayo na. No. You always see. I'm crippled. I do not deserve this. But because of the grace and the kindness of the King, I'm here enjoying the feast. Last point, through His kindness. Let's read through His kindness. He secures our future. He secures our future. If you look at the life of Matthew, nung nasa Lodebar, may future ba? May future ba sa dati ng buhay? Yes or no? Wala. There's no future. There's nothing. There's waste. There's wilderness. Walang future. Pero nung nandun na sa presensya ng Hari, nagkaroon ng future si Nephi. Amen! Naging maganda yung kanyang future. Wow! Secure. Sabi mo secure. I just want to point this out. People of God, in the Philippines, where do you put your security? Paano mo masasabing secure na ako? Sure, sige, sir. Pag marami na, siguro pag 7 digits na yung baka ko gamit, di na siguro maubos yan. Secure na ako, secure na yung pamilya ko. Hello? May kilala kayo ron? Kindat lang, may kilala. Pag maraming pera, siguro secure na ako. Kapag yung mga anak ko, meron ng kanya-kanya health card. Hello? We're not against those things. Those things are good. Investment, health card, gusto ko yan. Okay, gusto niyo rin sa pamilya niyo? Yung mga anak niyo meron ng educational plan. Do you want that in your life? But do you place your security on the health plans, on the educational plans? Hindi ko masama. Balansin natin. Some people, ang security nila pupunta na ibang bansa. And I'm not against those people. Listen, pero para sa kanila, ang sinisecure nila, yung kanilang pamilya, kasi punta sila ibang bansa. Yes or no? Kasi sa ibang bansa, libre yung aral, libre yung ganito. Where do you put your security? How will you say that your life is secure? Meron bang sigurado sa mundong to? Meron ba sa atin makapagsasabi na ligtas ka na? Na kahit na anong mangyari, ayos na lahat, magiging okay ang lahat? No. Na kahit nasa ibang bansa tayo, masasabi mo bang secured ka na talaga? Maybe for this life. Yes, for this life. Siyempre, mapag-aral mo na yung mga anak mo. Kasi maganda yung mga policies nila doon. We're not against those. Magaganda yun. Gusto nga natin yun, masecure na lahat. Pero hanggang dito lang yung security na rin. How about your future? Anong future, Pastor? How about next life? How about eternal life? Marami sa atin, sinisecure natin yung buhay natin dito, pero nakalimutan natin i-secure yung eternal life. Pinaghahandaan natin yung kamatayan, may St. Peter ka na, nakaready na yung mga biskuit, yung mga kape, yung damit na susuotin mo, yung kabaho, gusto ko yung sound ganito pag nilibing ako, gusto ko yung cortina, blackout. You prepared for death. But are you prepared for the next life? Can I tell you this? Hindi lang tayo dito mabubuhay. It's just in preparation of the real life that never ends. Yun ang paghandaan natin. Ang buhay na walang hanggan. Etong hari, sinecure niya yung buhay ni Nephi.
but it speaks to us. Dahil si Nephi ay kasama na ng hari, wala na siyang iisipin kahit ano. Alam niyo ba, na kahit na lahat ng bagay meron ka sa mundo, meron ka pa rin mga alalahanin at isipin. Tama po ba? Diba? Hindi pera sagot eh. Hindi lang, yes, pera, nakakabili ng mga bagay para magpasaya sa atin. Pero kahit marami kang pera, di ba nag-iisip ka pa rin naman? Nalulungkot ka pa rin naman, meron ka pa rin hinahanap. Bakit ganun? Ang sarap naman ang pagkain namin sa table, buo naman pamilyaraan, pero parang meron pa rin hinahanap. Because our life is not just on earth. Gusto ng Panginoon na ma-experience mo yung buhay na ganap at kasiyasiya, walang hanggan, walang takot, walang kalungkutan. Hindi dito. Nasaan? Sa langit. Kasi kahit si Nephi, kasama niya yung hari, wala na siyang iisipin. Meron bang lugar na ganun dito? Nung wala ka ng alalahanin, sige ka, can you tell me a place that you will not worry anymore? Eh kahit na marami kang pera, nag-aalala ka eh. So, baka mawala yung pera ko. Kahit na may sasakyan ka, nag-aalala ka eh. Na paano kayo sasakyan ko? Sino kayo gumasgas? O baka may nasa akin ang side mirror ko? Yes, you worry. Even you have those things. Saan yung sinasabi dito? Na wala ka nang aalalahanin? Not on this life. Because even you have the things of this world, you will still worry. There's still a void in your heart that is always longing for something, for someone you do not know. And I tell you, that is God. Ang hinahanap ng puso natin, na kung saan doon tayo makakaranas ng tunay na security, na bibigyan niya tayo ng magandang future, na wala na tayong aalalahanin, wala na tayong iisipin, makakasakit, wala nang kamatayan, babaguhin niya ng lahat. Sa langit yun. Amen! Kaya alam nyo, kung tayo ay magkakaroon ng investment, napaka-importante yung walang hanggan. Yung investment natin sa buhay na walang hanggan. Like Nephi. Look at here. Slides. Next one. Sino ba ang tumupad talaga sa pangako na hindi napapako? Sino ba ang nag-i-invite sa'yo ngayon na mapabilang sa kanyang kaharian at mapabilang sa kanyang pamilya? Sino ba ang someone na magbabalik sa atin ng lahat ng mga nawala at pagpapalain tayo ng kanyang kabutihan? Sino ba ang gusto na ama, maging ama mo, na ikaw ay tatawagin ng anak? Sino ba ito na magpaprovide ng lahat ng pangangailangan natin? Sino ba talaga ang makapagsisecure ng ating future? Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. It is the Lord. The King is the picture, is a representation of the Lord Jesus Christ. Na sa pamamagitan lamang niya, magkakaroon tayo ng access na matutupad ang pangako. Sabi ng Bible, all of God's promises are yes and amen through Christ. Amen! At si Jesus, ini-invite ka niya. He wants you to be born again, for you to enter into the kingdom of God. Sabi niya, all of you who are tired, all of you who are weary, come to me. It is the Lord who will restore sa lahat ng nawala at ginawa ng kaaway para pumatay, magnakaw, manira. Sabi ng Lord, I came that they may have life and have it abundantly. That is the Lord Jesus Christ. I want to finish with this verse in Titus chapter 3 verse 4 to 5. But when God, our Savior, revealed, pinakita niya yung kanyang kabaitan, His kindness and love, He saved us. Not because of the righteous things we have done. Hindi dahil pabait ka, gumawa ka ng tama, no? But because of His mercy. He washed away our sins and giving us new birth, new life through the Holy Spirit. Bigyan ko kayo ng isa pa to finish. Si Ziba na servant, listen, binigay siya para kay Nephi. Kasi alam ng hari, hindi kaya ni Nephi makakuha ng bunga. Hindi kaya ni Nephi magtanim at magkaroon ng bunga. Tama ba ba? Si Ziba magtatrabaho para sa kanya. Alam niyo, ibibigay sa atin ng Diyos
ang tutulong sa atin para magkaroon tayo ng bunga sa buhay. Alam mo kung sino yun? Yun ang banal na Espiritu who will give us the fruit of the Holy Spirit na sa sarili natin hindi natin kaya. Pero dahil lang sa atin ang Holy Spirit, makikitaan ang ating bunga. Amen! And for the Holy Spirit to come into our lives, we need a relationship with God. Lahat ba ito dahil sa ginawa ni Nephi? Dahil kay Jonathan. And you know, mararanasan natin to hindi dahil kung kaninong tao, kundi dahil sa ginawa ni Jesus. Kaya let's close our eyes and just bow our heads and just thank God for His kindness. Mabuti ba ang Panginoon? Nakita mo ba kung gaano kabuti ang Panginoon? Lord, paalala niyo nga po sa amin ang mga pangyayari sa buhay namin na kahit hindi namin ine-expect, kahit marami kaming pagkukulang, patuloy ang iyong kabutihan. Ang bait mo pa rin sa amin kahit marami kaming kalapisan. And Lord, we are coming right now to you. You are inviting us into your kingdom. Because you want to restore all the things na nawala sa amin. Nawala dahil sa kasalanan ni Adan. Ang Garden of Eden nawala dahil sa kasalanan. But because of the second Adam, Jesus, ibabalik mo yun. Lord, you are inviting us and we're like Nephi. We're crippled. We can do nothing. On our own, we are sinners. Si Nephi, nabagsak siya. Kaya Lord, kami bagsak din. At ngayon, hindi kami makalakad ayon sa iyong katwiran. Hindi kami makalakad ayon sa gusto mo. But Lord, you are inviting us. And you are now gifting us the gift of the Holy Spirit para tulungan na magkaroon kami ng bunga. At ipapaliwanag niya kung paano magiging maayos ang buhay at mararanasan ang buhay na ganap at kasiyasiya. And Lord, thank you. Right now, you are inviting everyone. If you're that person today and you know really God is inviting you. And you're saying, Lord, gusto ko ng buhay na yan. Lord, gusto ko ng buhay na ganap at kasiyasiya. Lord, pagod na ako sa walang kabuluhang buhay. Lord, gaya ni Nephi, nakita ko yung sarili ko, lumpo. Lord, nasa isang lugar ako na napakahirap, walang bunga, walang pag-asa, walang direksyon. But right now, the good news, He is inviting you into His kingdom. Will you come to Him? Sasama ka ba? Gusto ka niya maging anak? Tatanggapin mo ba ito? At ito'y sa pamamagitan lamang ni Jesus. Kaya sabay-sabay tayo sa panalangin galing sa puso natin. Kung ikaw yung tao na yun, tasan yung kamay mo, Lord, I want to experience that kind of life. I want to experience your kindness as you lift up your hands. Sige, pagtaas mo ng kamay mo, sabihin mo itong prayer na ito. Huwag mo isipin yung katabi mo galing sa puso mo. Maging totoo, sabihin mo, bukas mo bibig, Panginoong Jesus, Lord, kailangan mo na sa buhay ko. Panginoon, makasalanan ko ako. Lord, wala akong magkagawa kung wala ka. Panginoon, patawarin mo po ako. Isa akong makasalanan. Pinagsisisihan ko na po ang lahat. At binubuksan ko ang puso ko. Tinatanggapin na sa aking buhay bilang Panginoon at tagapagligtas. Salamat po sa pagpapatawad. Salamat po sa buhay na walang hanggan. Salamat sa magandang future para sa akin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Palagpakan natin ang Diyos. Can we all stand? Natahin ulit natin, no? Mabuti ba ang Lord? All my life, Lord, you have been loving. With every breath that I am able,
of the good. Can we lift up our hands to the Lord and just breathe in life? All my life, you are good. You are kind, Lord. All my life, you have been so good. In every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Palapakan natin si Lord. Thank you, Father. Before we end, 2 Corinthians 9:10-11 says here, God is the one who supplies the seed. Every time po na may mga blessing na dumarating sa atin, every time makakatanggap kayo ng sweldo, income, your salary, your sales sa business, hindi lahat kakainin. Why? The Bible tells us, He supplies seed. What do you do with seed? Pag kinain nyo na yung seed, defeat na yung purpose. Yung seed na ipinoprovide ni Lord sa atin is for us to sow. Kaya kapag kayo nakakatanggap ng blessing, huwag lahat gastusin. Amen? Merong portion, ang tawag doon, ano daw? Seed. Meron namang pagkain, pinoprovide si Lord. Ang tawag sa pagkain, ano? Bread. The Bible is clear. Bread is for our food. Seed is for our sowing. You know what? God will also supply and increase your store of seed. Naka-highlight dyan. Listen. Kapag ikaw yung taong laging nagbibigay, that's a seed. Dadagdagan ni Lord yung pangbigay mo. Naintindihan niyo pa ba yun? Kapag lagi kang nagbibigay, pag itong ano ko na to, binabless mo, hindi lahat kinakain. Nagpatabi, ay, pang-seed ko to. Pang-tulong ko to doon sa kapwa ko. Pagbigay ko to sa self-group leader namin, pang-provide ko to sa lead ng church. Kapag ganun ka, sabi ng word, God will also supply and increase. Dadagdagan ni Lord yung pangbibigay mo. Amen? But, can I just tell you, on the other side, kapag yung seed kinain mo, lahat kinain mo, walang binigay, hindi yun yung increase. And ang good news dito, God will enlarge the harvest of your righteousness. Sabi niya, you will be increased in every way so that you can be generous in every occasion. Kapag nagbibigay po tayo, kapag tayo lagi nagtatanim, doon papasok yung ani. Sometimes, look at here. Ang iniisip natin, lahat ng sweldo dumarating, lahat ng income binibigay sa akin para sa need ko. Our thinking is God provides all the things that we need, o 100% para sa need ko lang to. No? There's a portion that is called seed. Seed. Sabi ba seed? At yung seed na yun, kapag tinanim mo, yun ay magbibigay ng harvest. Hello? Kapag nagtanim, merong ani. Harvest, yes? Kapag yung binhi kinain, do you expect harvest? No. Kailangan pag nagtanim, makikita mo yung harvest. At yung harvest na yun, yun ang provision para sa lahat ng need. Kaya yung seed is for our needs. Our seeds is for our needs. Marami kayong pangangailangan. Marami kayong mga utang pa. May mga bayarin pa. Natatapos pa bayarin. Natatapos pa pangangailangan. Bakit lumalaki? Bakit dumadami pangangailangan? Bakit hindi natatapos ang bayarin? You know why? Kasi kinain mo yung dapat pambayad doon sa pananim. Pambayad doon yung pananim yun Huwag mo kainin. You sow, you give. Bakit? Ang promise ni Lord, bakit? You will be enriched in every way so that you can be generous on every occasion. Kaya, Lord, tinataas namin itong mga seed na ito. In Jesus' name, Lord, tinabi na namin ito Hindi namin ito ginastos. Kasi alam namin na ito ay magbibigay sa amin ng masaganang
napakalago nito. Lord, maaaring ito'y maliit lang sa iyong paningin, pero kaya nitong gawin malaki sa aming buhay. Lalo na kapag ito ay pinadami mo. Kaya Lord, itinatanim namin sa magandang lupa, sa iyong simbahan, sa ministry na ito na nakaka-bless. Lord, ang gawain ito, magtatanim kami, at kami ay aasa na aani ng masaganang pagpapala para lahat ng pangangailangan, mga pagkukulang, mapupunuan. At Lord, marami pa kaming maitutulong sa iba. Kaya Lord, sa aming pagtatanim, umaasa kami na pagpapalaan niyo po kami. Na lahat ng ibibigay namin, aani kami ng masagana para marami pa kaming mabless na mga tao. Maraming salamat, tinatanggap namin ito sa aming mga buhay, sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you, Lord. This is running out, it's running out to me. Your goodness is running out, it's running out to me. If my life lays down and surrender now, I give you everything. Your goodness is running out, it's running out to me. Thank you, Lord. Your goodness is running out, it's running out to me. Your goodness is running out, it's running out to me. Leave my life laid down and surrender now. I give you everything. Your goodness is running out, it's running out to me. Palagpakan namin si Lord na mabait, mabuti, hindi natatapos ang kanyang kabutihan. Panginoon, maraming salamat sa mga salita na binigay mo sa amin. Lalabas kami rito, ang iniisip namin, hahabulin kami ng iyong kabutihan. Hindi dahil sa aming ginawa, kundi dahil kay Jesus na aming Panginoon. Kaya Panginoon, right now we are receiving your goodness and your kindness in our life. Salamat po sa aming mga puso na bukas, itinanim ang salita ng Diyos, makikita ang pagbabago kung paano ka naging mabait sa amin. Ganon din kami magiging mabait sa aming asawa, sa aming anak, sa aming pamilya, mga kapatid at kaibigan. Pagpalain niyo po ang bawat isa sa amin. Maraming salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan natin si Lord. Kanina po as we pray, humingi po ba kayo ng tawad kay Jesus? Tinanggap niyo ba si Jesus sa buhay niyo bilang Lord and Savior? Alam niyo ang magandang balita, pinatawad na tayo ni Lord. Gaya ni Mephibosheth, mararanasan natin ang kanyang kabutihan. Amen! Kaya we welcome you to the family of God. Sabay-sabay tayo sa lahat ng tumanggap kay Jesus bilang mga anak ng Diyos.